Inaasahan ang uunlad ang antas ng ekonomiya at paghahatid ng serbisyo sa taong bayan sa bansa. Ito ay matapos nagdaan ni Pangulong Aquino bilang batas ang ilang mahahalagang panukala. Kabilang na dito ang paghikayat sa mga investors na maglagak ng puhunan sa mga rural banks sa bansa. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Cathy. 13 batas ang nilagdaan ni Pangulong Aquino. Kasama na nga dito ang amyenda sa Rural Bank Act of 1992 kung saan nagpapahintulot sa mga foreign investors na maglagak ng puhunan sa rural banks. Batas ang nilagdaan ni Pangulong Aquino ngayong buwan. Kabilang na dito ang Republic Act 10574 o Act Allowing the Infusion of Foreign Equity in the Capital of Rural Banks bilang amyenda sa Republic Act 7373 o Rural Bank Act of 1992. Ito ang magpapahintulot sa foreign investors sa maglagak ng puhunan sa rural banks ng hanggang sa 40% share. Pero paliwanag ng palasyo, dapat 100% Filipino ang may-ari ng equity. He was going to ask me, sorry, yung salient points lang nung dun in equity dun sa rural banks. Previous to this piece of legislation, 100% po dapat Filipino-owned yung equity nung mga rural bank po natin. So now, na po siya, according to the amendment, pwede na po siyang 60-40 na rin siya. And also, pwede na rin pong, nahanap ko yung notes ko, pwede na rin pong mag-foreclose ng mortgage ang rural bank kahit kasama po yung property na minortgage sa Comprehensive Agrarian Reform Act. Sa ilalim ng batas, maaaring umupo sa Board of Directors ang dayuhang mamumuhunan. Suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naturang batas para gawing competitive ang rural banks at magbukas pa ng dagdag oportunidad. We had coordinated with the BSP earlier this morning, and they would be the ones to, will be in a better position to give you certain details as to interested entities who may have already manifested their desire to take advantage of the passage of this particular law. But I am told that the BSP and Governor Tatanco supports of the bill because it complements an ongoing program for them. I think it's called the Strengthening Program for Rural Banks, and that is done in partnership with the Philippine Deposit Insurance Corporation. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act 10572 o Act Establishing Liability of the Absolute Community or Conjugal Partnership kaugnay ng obligasyon ng asawa na gumaganap sa propesyon at ang paraan ng pag-dispose ng exclusive property. So kung yung spouse po, hindi ho kailangan ng pahintulot dun sa kanyang kabiyak para mag-practice po ng isang legitimate occupation or profession. Ngunit kung meron hong disagreement, yung korte ho, the court can step in and decide if there is basis to the objection of the spouse. Ngayon, kung nag-benefit na po yung pamilya from the proceeds of that occupation or profession that is being objected to, then pwede na pong i-charge yung benefit to the community property. Kung hindi naman po nag-object, nag-benefit, tas saka lang ho nag-object, then it should be charged to the separate property of the spouse. Ang bagong korte naman ang binuo sa iba't ibang mga lugar sa ilalim ng Republic Act 10562 hanggang 10571. Gayon din ang Republic Act 10573 o pagdedeklara ng Sheikh Karimul Maktoum Mosque bilang site ng pinakamatandang Muslim House of Prayer at National Historical Landmark na matatagpuan sa Tawi-Tawi Province. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.